Pagde-deactivate, pagpo-profile lock ng FB, makakatulong ba sa atin para hindi tayo maggawa ng GC o para hindi tayo mai-post ng mga OLA agents? Tara, tuturo ko sa inyo kung paano nyo maiiwasan mahanap ng mga OLA agents yung mga FB friends nyo kahit naka-lock na kayo o kahit naka-deactivate na kayo. Tara, talakayan natin. So magandang umaga mga ka-Johnny. Ito po yung lingkod ka-Johnny ng Johnny Tortilla. Ito ang Johnny Depp. At itong yung lingkod, sana po ay sa mga baguhan, mag-subscribe na po kayo. Sa mga legit at loyal subscribers ko po, marami pong salamat sa patuloy at pagtangkilik dito sa ating channel. At pakipindot nyo na po yung like, share at yung hit notification bell para updated po kayo sa mga videos na gagawin natin. At ito pong gagawin kong video is about sa pagtalakay natin sa deactivation at saka sa paglalak ng profile natin sa FB. Makakatulong ba yan? Magagawa ba tayo ng GC? Maipopost ba tayo? Hindi ba na nila makikita yung mga friends natin? Ito real talk lang. Medyo nagkaroon na ako ng ideya kung bakit ako nahanap dito sa bago kong FB account na janitor. Gayong hindi naman yan yung tunay kong pangalan. Bago yan. Bali, mayroon ako talaga tunay na account na ginamit na kung saan maaring dahilan kung bakit nila ako nahanap, di ba? Sinasabi ko sa inyo, kahit nag-deactivate na kayo, deactivate ko na yung una na yun at nagulat ako, nahanap pa rin itong janitor ko. Tingin ko dahil sa mga tags natin, sa mga friends natin. Kaya ito, paalala lang sa inyo mga ka-Johnny, bago kayo mag-deactivate, bago kayo mag-lock ng profile ninyo, tanggalin nyo muna, i-untag nyo muna lahat ng mga mention sa inyo, ng mga kaibigan ninyo. Hanapin nyo yung mismong pangalan ninyo sa search bar ng Facebook at lalabas naman doon, kunwari yung pangalan ko, janitor, i-deactivate ko na. Then ngayon may mga nakatag and mentions ako, lahat yun isa-isahin kong tanggalin. Okay, naintindihan nyo? Tanggalin nyo po lahat yun, i-untag nyo lahat yun. And then kapag nag-lock naman kayo kasi ng profile ninyo, ay hindi naman po yan 100% na safe na kayo. Dyan po nila kayo gagawa ng paraan, lalo hahanapan kayo ng butas niya sa paglalak ng FB profile. Ito nga sinasabi, kahit nasabihin mo naka-private na tayo o naka-lock na yung profile natin, that doesn't mean na safe na tayo sa harassments ng mga all agents doon sa mga kaibigan natin na pwede nilang gamitin. Diyan ang dahilan kung bakit pinopost tayo pag nakakuha na sila ng ideya na naka-lock na yung profile natin sa FB. Tapos ang gagamitin nilang picture para i-post yung ginamit nating picture na kung saan tayo nag-apply sa kanila, yung may hawak na ID yon, o kung ano man yung nakuha nila doon pa lang sa una ninyong pag-allowed sa mga OLA na yan, di ba? May gallery access na sinasabi, yung ano ba yung pag inallow permission natin sa gallery, kung may nakuha na po yan na mga informasyon ng mga picture sa inyo noon pa, yun na po ang gagamitin nila. Tapos dyan na sila maglalagay ng mga post sa mga buy and sell. Okay, sa barangay ninyo, pangalan ng barangay ninyo, pwedeng diyan. At doon naman kayo ipopost, o kaya naman sa mga comment section ng mga friends sa inyo na nakatag sa inyo, doon kayo titirahin ng mga yan. Doon sila magko-comment, doon nila ilalagay yung mga pictures natin. Kaya ayun na siguro mga dahilan o theory ko na dahilan ko bakit nga nakuha nila itong aking account. Kung yan may nangharas sa akin na anong araw siya, taga Bayang Ola, na hindi ko naman in-applyan kahit kailan. Okay, yun ang pinakatingin kong talagang dahilan bakit nila tayo nahahanap, o bakit nila tayo, kung bakit nila nahahanap yung mga friends natin kahit na naka-deactivate na tayo o naka-profile lock. It is better to make sure na lahat dyan, kamag-anak, kaibigan, kahit di mo syadong kilala sa FB friend mo lang siya na i-untag nyo lahat ng mga mention sa inyo, kasi dyan sila hahanap ng butas para ipahiya tayo. Sana makatulong yung ganito klase no. Ngayon sa pagde-deactivate, at pag deactivate nyo, gusto nyo gumawa ng bagong profile FB, ibang pangalan na po. It is better nga gumamit kayo ng mga parang Korean or mga Saudi, mga Arabic, mga words, kasi yun ang kadalas nakikita ko na ginagamit sa mga victims pag sumasali sa mga OLA victims group, di ba? Yan napansin ko Tapos minsan yung iba baliktad, yung iba mahirap na i-trace, tapos ibang profile pic ang gamit nila dahil nga sa harassments na iniiwasan nila. Yun ang sinasabi ko sa inyo, na huwag kayong basta-basta sabi uutang sa mga OLA kung hindi kayo sure dyan sa mga inuutangan ninyo.
At kung first timer naman kayo at napanood nyo 'tong video ko, yun ang una nyong gawin. Bago kayo mag-deactivate, kaya sinasabi nila na better to deactivate, mag-ingat muna kayo. Tanggalin nyo lahat, uulitin ko, tanggalin nyo lahat ng mga nakatag sa inyo. Isa-isahin nyo yan kahit madami yan. Yun po ang pinaka best way para hindi kayo mahanap ng mga OLA agent at hindi madama yung mga friends natin, hindi madama yung mga mahal natin sa buhay, hindi madama yung mga workplace natin. Isa pa yun, tanggalin nyo yung mga workplace ninyo, no, ng mga nakatag sa inyo. Isa pa yan, dahil pwede talagang, lalo kung medyo sip-sip kayo sa amo nyo o kaya talagang masipag kayo sa trabaho nyo na madalas kayong isama ng mga managers ninyo o kung ano, na ako na real talk lang ako kasi marami talaga sa kumpanya yung mga dumidikit ng sa amo para kunwari masipag, pero totoo nagsusumbong lang yan, mahanap ng mali ng iba. Real talk lang yun. Tapos wala namang alam sa mga trabaho nila. Kinakampihan pa ng mga walang kwentang management. Yun ang ako nire-real talk ko lang kasi galing ako sa isang company na gano'n ang estilo. So, yun nga, tanggalin nyo yun. Yung mga kumpanya ninyo, yung mga workplace ninyo, tanggalin nyo lahat yan. Kahit na sabihin magde-deactivate kayo, yung pangalan ng company nyo, tanggalin nyo yon sa mga nakatag sa inyo. Tapos yung mga places ninyo na pinuntahan, tanggalin nyo rin yan. Hanggat maaari, lahat i-clear nyo muna yung mga lugar na kung saan na pwede kayo ma-search. Kasi yung pangalan natin na ginamit natin noong una, searchable yan, lalo kung matagal nyo ginamit. Okay, naintindihan nyo ba? Kasi pag years nyo na ginagamit yung profile, yung FB ninyo, tapos kahit hindi mo kayo nagpo-post, kung ginagamit nyo talaga lagi, tapos lagi kayo natatag, yan mga dahilan kung bakit tayo nakikita, kung bakit tayo nahanap, kung bakit tayo nagagawa ng GC. Hindi nga tayo ginawa ng GC sa spam messages. Ginawa naman tayo ng GC doon sa mga kaibigan nila. Yung kaibigan natin, ang ginagawa nila noon. Tapos syempre, i-mention na yung name natin. Kahit di nila tayo may maitag, at least makikita doon sa GC na kung ano. Pero mostly sa spam messages yan. Kaya minsan, yung mga friends natin hindi alam na naka-mention sila sa mga private messenger na mga GC nila. Kasi hindi na malabas basta-basta yan. Kasi pag gagaling sa mga unknown mga FB accounts, hindi yan basta-basta lumilitaw sa atin. Always check the FB spam messages sa messenger. Okay? Para makita nyo kung meron kayong mga ginagawa na GC. Tapos sa mga comment sections, okay, lagi rin nyo tignan yan kung sakali nakagawa na kayo ng inyong bagong FB account at nalinis yun na, check nyo pa rin yun sa mga kaibigan nyo na close ninyo kasi nakakita na yan ng mga contacts sa inyo na pwede nilang lalo kung ginamit nyo tunay yung pangalan ng mga kaibigan nyo doon sa ginawa nyo reference na hindi nila alam na ginamit nyo o kaya na may nakuha sa contacts ninyo. Ganun po yun. Sila po yung tututukan ng mga OLA agents na yan. Kaya hanggat maaari, tignan nyo rin yung mga comments doon kung kayo may bago na pong FB profile o FB account. Lagi nyo check yan. Be vigilant. Maging mapagmasid po tayo kung tayo po ay nakahiram sa mga OLA na may mga background o history ng mga nanghaharas. Dito po sa channel ko, lagi ko sa inyo pinapaunawa na hindi po tayo nananakot. Hindi po ako attorney, hindi po ako kung may nagsasabi man dyan na ako raw walang alam sa batas. Hindi nyo lang po naiintindihan yung sinasabi ko siguro para sa akin, may nagsabi kasi kahapon na parang wala raw akong alam sa batas. Kasi yung pagpunta sa mga bahay, sabi ko sa inyo, legal naman niya, kahit si Madam Kikay sinabi yan, hindi mapipigilan. May rights naman kasi silang maningil. Pwede naman kayo singilin ng maayos na mga yan. Kung makikipag-settle lang kayo, maayos, makikipag-usap. Ngayon kung nirereklamo nyo yung taas ng interest, ireklamo nyo sa SEC. Ganun lang naman kasimple yun O kaya kausapin nyo mismo. So kung ayaw nila makapag-negotiate sa inyo, i-forward niyo yung mga message nila sa SEC. Ganun lang po yun. Kasi yun po ang pinaka the best way na mailaban nyo ng patas yung inyong mga karapatan. Okay? Ako po advice na papayo na sa inyo ng gagawin ninyo. At hindi po ako nananakot, hindi po ako yung tipo na nagmamarunong o nagmamagaling unlike do sa iba. So yun nga ka-Johnny, itong new lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. Itong Johnny Depp, usapang utang, usapang ola.